May mga Kristiyanong takot sa kasalanan, may iba namang takot sa impyerno, pero meron ding isang uri na takot sa sarili nilang budhi. Hindi dahil hindi nila alam ang totoo, kundi dahil ayaw nilang makarinig ng totoo. Ito ang Kristiyanong dalawang mukha, isang mukha sa simbahan at isang mukha sa gabi. Isang tinig na malumanay sa panalangin, ngunit isang tinig na nagtatago ng sigaw ng konsensya. Kung isa ka dito, hindi ito aksidente na pinapanood mo ito ngayon. Sa loob ng bawat tao, may silid na hindi pinapasok kahit ang sariling panalangin. Doon nakatago ang mga bagay na hindi natin kayang aminin kahit sa sarili. Hindi kasalanan ang pinakamalaking problema ng Kristiyano, kundi ang kasanayan sa pagtatago. At habang mas tumatagal ang pagtatago, mas umaamo ang liwanag sa mata at mas lumalakas ang bulong ng budhi. Ang mga mata ay nakangiti, pero ang puso ay kinakain ng hiya. Hindi ito hiya sa Diyos, hiya sa sarili. Dahil alam niya at alam niyang alam ng Diyos, pero umaasa siyang hindi niya kailangang aminin. May ganitong klaseng tao sa bawat komunidad, bibo sa gawain, maayos magsalita, marunong magpayo, pero bihirang makinig dahil ang pinakamasakit na autoridad na makakausap niya ay ang sarili niyang konsensya. Ang konsensya ay hindi ipinadala para ipahiya ka, kundi para ipahilom ka. Ngunit sa taong may dalawang mundo, ang konsensya ang pinakaayaw pakinggan. Kaya't hinahanap niya ang ingay. Ingay ng ministry, ingay ng trabaho, ingay ng social media. Dahil sa ingay, nawawala ang bulong. Pero problema, sa katahimikan, bumabalik ang Diyos. At doon nagsisimula ang tormento ng taong relihiyoso, ngunit hindi totoo. Hindi siya masama, hindi siya demonyo, hindi siya ateista. Ang problema niya ay mas maselan. Hindi niya alam kung paano maging totoo sa Diyos. Maraming nagsasabi, takot ako sa impyerno. Pero sa taong ito, hindi impyerno ang kinatatakutan. Ang pinakakinatatakutan niya ay ito. Paano kung makita nila kung sino talaga ako? Kapag ang pananampalataya ay naging performance, ang Diyos ay nagiging audience. Pero ang problema, hindi nanunood ang Diyos. Siya ang nakakakita. Hindi siya pumapalakpak. Siya ang sumusuri ng puso. Kaya ang Kristiyanong dalawang mukha ay hindi natatakot mamatay, natatakot mahayag. Hindi ito takot sa parusa. Ito ay takot sa katotohanan. Kapag may bahagi ng buhay mo na hindi mo kayang ipagdasal, iyon ang bahagi na hindi mo kayang isuko. Kapag may tao na hindi mo kayang banggitin sa panalangin, iyon ang taong hindi mo kayang patawarin. Kapag may gawi na hindi mo kayang ilapit sa Diyos, iyon ang gawi na may hawak sa iyo. Hindi ikaw ang may hawak dito. Ang panalangin ng taong dalawang mukha ay maganda sa pandinig ng simbahan, pero walang laman sa harap ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi tumatanggap ng performance, tinatanggap niya ang pag-amin. Hindi lahat ng judgment ay panghuli. Minsan nagsisimula ito habang buhay pa, hindi bilang parusa, kundi bilang panawagan. Kapag hindi ka na mapakali, kapag ang mga sermon ay tumatama, kapag ang konsensya ay sumisigaw, kapag hindi ka komportable sa papuri ng tao. Iyon ang simula ng judgment ng Diyos sa loob, hindi sa labas. Ang taong dalawang mukha ay hindi pinapahiya ng Diyos sa publiko. Pinapahiya niya muna sa sarili para hindi na kailangan sa huli. Kaya ngayon, ito ang tanong na hindi mo kayang takasan. Ilan ang mundong meron ka at alin sa mga iyon ang haharap sa Diyos? Hindi niya huhusgahan ang mundong ipinapakita mo, kundi ang mundong hindi mo ipinapakita. Dahil sa final judgment, iisa lang ang mundo mo. At doon malalaman kung anong uri ng Kristiyano ka talaga. Kung nararamdaman mong ikaw ito, huwag mong patayin ang konsensya. Hindi ka sinusunog nito, sinusundo ka nito. Kung kaya mo pang panoorin ang susunod, panoorin mo. Kung natatakot ka, mas lalo mong kailangan.
Ang Kristiyanong hindi takot sa impyerno pero takot sa katotohanan.